Mother's Day ngayon, kaya labas lang kami ni Peanut. And then dadaan lang ako ng flowers for Ate Kay. Kasi wala naman akong ibang kino-consider dito as family kundi si Ate Kay, si Kuya Jan, yan. Sina Francis, yan. So dahil wala akong ibang maisip. Kasi si Ate Kay, ano yan halos lahat na ata ng bagay nakukuha na niya doon sa mga ginagawa niya. Hindi ko nasasabihin kung ano yon. So sabi ko, ano mo ibigay ko kay Ate Kay na something special. So wala ko ibang maisip kundi flowers na lang. And then niyaya ko ni Ate Kay na sunduin si Angel sa airport. Kasi mag Las Vegas ata sila bukas. So susunduin namin si Angel sa airport. And then si Peanut, iwanan ko na lang muna kina Ate Kay. So dadaan lang muna tayo ng flowers dito sa, hindi ko alam kung sa Superstore, sa Costco, or kung saan may madaan na sa Shoppers, kung saan mang meron, magtitingin tayo. And then doon na kami mag-stay kina Ate Kay hanggang mamayang gabi. Kasi susunduin namin si Angel ng 9 o'clock dito sa Vancouver. Kasi flight attendant yung anak niya, kaka-start lang, first flight. So susunduin niya ngayong gabi, and then bukas mag Las Vegas sila. So i-share ko lang sa inyo kasi may mga nababasa akong comments. Sabi nila, ano daw yung mga reasons why nag-i-stay ako dito. So sasagutin ko lahat yan. Buti yung ibang followers natin marunong umunawa, marunong umintindi. Yung iba malakas maka-pick up, malakas maka-gets kung bakit ako nag-i-stay dito. So sasagutin ko yan sa biyahe. Paalis na kami ni Peanut kasi baka maubusan ako ng bulaklak dahil Mother's Day ngayon. Hindi ko alam kung saan tayo makakakita ng mais-is na bulaklak. Baka yung iba na pagpilian na. Peanut, come here. Well, a lot of people ask me why I choose to stay instead na umalis na lang. Well, tama po yung mga nababasa kong comment na, sir, you have a bridging open work permit. Ganyan yung ginawa ko. Na while waiting for the permanent residency, naglipat na sila ng ibang employer, sabi nga nila. And then doon na lang daw sila nagantay ng permanent residence application nila. So tama po kayo, pwede ko pong gawin yon. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi kasi ako yung tipo ng tao na nagpapadala sa emotions ko. Madalas ang taong galit, may sama ng loob, o maraming iniisip, nakakapagdesisyon niya ng mga bagay na mali. Unang-una, kapag ginawa ko yan, umalis ako dito, yes, pwede tayo maghanap ng ibang trabaho. Alam niyo po, marami kasi akong bagay na kino-consider. Unang-una, kung aalis ako dito, yung 120 na bahay, magiging magkano na yung room pa lang dito ha. Ang room lang po dito, solo room is 800, 900, 1,000, 1,200. So from 120, jajump na ako ng 800, 900, 1,200. Solo room pa lang yon. And ang isa pang ikino-consider ko is itong ating anak na to, si Peanut. Peanut, yan. So syempre dito kahit papano, although walang tulog, totoo yon, pahirapan, pero kahit papano nakakabalik-balik tayo sa work. So yung putol-putol na pagbalik-balik ko sa trabaho, nasisilip ko siya, naiwowo ko siya kahit pa 30-30 minutes. So may enough time ako para sa kanya. Kung halimbawa lumipat na ako at ang makuha kong trabaho, let's say nakakuha ko ng trabaho dyan, kung ano man trabaho makuha ko, 12 hours, and then ang mangyayari, gabi na ako uwi. So maghapon akong wala, so naaawa ako sa kanya. So alam niyo po, yung hindi lang sarili ko yung iniisip ko din to dahil family ko na to. So dahil ito ay mahal ko, sabi ko, iniisip ko paano siya. So kung ang tanong nyo naman bakit kailangan antayin ko pa yung application kung lilipat din naman pala ako. Kasi iba naman po kung halimbawa aalis ako dito at nandito na yung family ko, kahit papano may iwan sa bahay, ito may kasama. So hindi lang naman ito yung kasama, may mga pusa pa din ako. So kahit papano hindi siya nag-iisa, maghapon man akong wala sa bahay. So bukod dun sa bahay na tataas na yung renta, iniisip ko din kasi ito, walang kasama sa bahay. So kung ako lang, sabi ko nga sa inyo, kaya kong palagpasin yung mga nangyayari. Kaya lang naman nagkaganyan-ganyan nung minsan kasi nga humingi ng tao sa akin si boss, so may ipinasok tayo. Ang problema naman ganun ang ginawa nila, binigla nila 3 shift as in dire-diretso, tapos hindi pa maturuan ng ayos. Dapat tuturuan muna namin yung tao. Ang nangyari naman, yung bisor ko na gumagawa ng schedule namin,
binigla siya sa schedule, binigla din, ginawang 3 shift. And then hinuhugot pa sa amin. Madalas dapat kami yung nagtuturo. Ang gagawin niya, sila magtuturo, hindi naman sila nakakaalam nung pwesto. Kasi kami nakapwesto doon. So nangyayari, ang naituturo puro mali. Kasi hindi siya nakapwesto doon. Imagine kami ang nakapwesto doon sa milking parlor, hindi nila alam yung mga pipindutin, hindi nila alam yung organize kasi kaming kumilos Kumbaga, ikaw dyan, ako dito, para tuloy-tuloy, dire-diretso tayo, matatapos ng ika nga ay may teamwork. Pero dahil sila yung nagturo, ayun, sabi nga sa akin ni Rex, kuya, tinuturuan ako noon, hindi naman nakakapag-English. So nangyayari, sign language lang. Kasi para po sa kaalaman ng lahat, isa lang po yung nag-i-English sa kanila. So yun lang halos yung pinakang nakadepende sila, yun ang translator nila, yun nga yung gumagawa ng schedule. And then yung the rest is hindi na. So parang dun sila nakadepende. Then ang nagturo, yung mga hindi nakakapag-English. Kaya sabi nga ni Rex sa akin, nung time na kinuha siya sa amin, kuya, yung nagtuturo naman sa akin hindi nag-i-English. So sumakit lang na sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung paano, hindi kami magkaintindihan, sabi niya sa akin. Kaya nangyari, wala siyang natutunan. Puro mali ang natutunan. Dahil nga yung nagtuturo sa kanya hindi naman nag-i-English. So ito yung mga nabili ko. Flowers at saka tong shrimp. Dumaan lang ako dito sa Costco. Naalala ko, makapaggata ng kalabasa, sitaw, tapos meron itong hipon. So napakwento pa ako doon sa loob. Nagkita kami ni Tol Brian. Si Brian yung kasama ko dati doon sa una kong work nung dumating ako dito sa Canada. So siya yung naging kaibigan ko na lagi akong madalas isinasama sa mga gala, sa Whistler, mga pasyal-pasyal. Siya din yung lagi ko napapakisuyuan ng mga bagay na kailangan kong bilhin ng mga panahong wala akong sasakyan. Nakakatuwa naman, nagkakumustahan kami. Sabi nga niya sa akin, akala ko hindi mo na ako kilala. Sabi niya sa akin ganun. So nakakuha na pala siya ng bahay. So he invited me dun sa house blessing ng bahay niya dito sa Chilliwack. So sabi ko, sana matiming yan na wala akong pasok para makapunta ako. So nakakatuwa naman. Kasi yun yung mga taong kasama ko nung mga nagsisimula ako dito sa Canada. Yung mga taong ay nakaalalay ng mga panahong wala akong sasakyan, may bibilin. So napagkwentuhan nga namin, sabi nga niya sa akin, yun din yung tanong niya, sagot niya sa akin, so open work permit ka na, bakit hindi ka pa umalis? So sagot ko nga sa kanya, actually yun yung topic ko ngayon doon sa vlog ko, sabi ko sa kanyang ganun. So pag umalis nga ako, so yung renta ko na 120 is jump na to 800. Sabi nga niya sa akin, bihira na nga yung 800, yung iba 900, 1,200 na. Sabi ko, di ba? So hindi ako nagpapadala doon sa emotions ko. Na although kasi galit tayo minsan, masama ang loob natin. Sabi ko nga po sa inyo, itong channel ko, ito yung aking labasan ng mga bagay na nangyayari sa buhay ko, mga pinagdadaanan ko. Sabi ko nga sa inyo, itong channel ko, ginawa ko to dahil parang dito ako nagsisave ng mga nangyayari sa buhay ko na pwede kong balikan sa pagtanda ko, yung mga nangyari sa buhay ko. Sabi nga nung isang subscriber natin na yung paggawa ko ng vlog is like diary, dahil nga daw dito ko babalikan yung mga nangyari sa buhay ko pag umidad na ako. Kaya hindi ko maintindihan yung ibang subscriber natin na sabi nga sa akin, sir, pwede bang puro positive na lang yung gawin mong vlog? Sabi ko, ha? Anong gagawin ko? Ito yung reality na nangyayari sa buhay ko Kung masaya ako, tatawa ako. Kung malungkot ako, malungkot ako. So hindi ko pwedeng baguhin yun. Hindi ko pwedeng dahil lang ang gusto nyo puro positive yung napapanood ninyo, puro positive yung ilalabas ko. Hindi pwedeng tatawa ako kahit malungkot ako. So ito po ay reality vlogs. Hindi po ako yung scripted. Kung ano yung lumalabas sa isip ko, yun yung lumalabas sa bibig ko. Kung ano yung nararamdaman ko, yun yung lalabas sa bibig ko. Hindi po ako kagaya ng iba na kailangan scripted pag humarap po sa inyo. So yun yung napansin ko na nagustuhan ng ibang followers natin. Sabi nga nila, ramdam ko yung pagiging totoo mo. So hindi naman lahat maniniwala na totoo yung sinasabi natin. Hindi mo mapiplease lahat. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung nandito po kayo sa channel ko at ang hinahanap nyo po is puro positive, motivational, sabi ko nga po sa inyo, ito pong channel ko is reality vlogs po. Ito po yung tunay na nangyayaring buhay dito sa Canada. May mga panahon na masaya, may mga panahon na struggle tayo. Ang mga nilalabas ko po dito, yung tunay na karanasan ng isang temporary foreign workers na hindi pagdating mo dito is buhay na hayahay. Meron talagang ups and downs. So yun yung kahit papano,
makakapagbigay informasyon doon sa mga nangangarap makarating dito, being a TFW, temporary foreign workers, na pagdating mo dito, may mga pagkakataong makaka-encounter ka ng employer na sablay. Swerte ka kung napuntahan mong employer is talagang from start to finish na PR ka, wala ka naging sakit ng ulo. Pero majority po kasi ng mga nababasa ko dito talaga, nagko-comment, nagme-message sa akin, nag-i-email, na talagang hindi nasusunod yung kontrata, may mga abuse, nag-i-stay pa rin sila dahil dun sa pangarap nilang makuha yung permanent residence at madala yung family nila dito. So idinaan ko lang sa bahay yung hipon kasi ano yun matutunaw, tsaka umamoy sa kamay ko. Then papunta na kami kina Ate Kay, magluluto daw siya ng adobo. Sabi ko magpahinga ka kasi titreat ko siya ngayon, kain na lang kami sa Vancouver kasi nga Mother's Day ngayon. Napakasipag kasi talaga nito na Ate Kay, luto ng luto, talagang hindi nagpapahinga, kaya nakakatuwa. Sabi ko magpahinga ka ngayon at tayo kakain, ititreat kita. Alam niyo po, sa totoo lang, may share ko lang sa inyo, may mga panahong gusto ko nang tumigil gumawa ng vlog. Napapakontinue pa rin ako dahil marami tayong mga followers na nag-i-email sa akin. Actually, nito lang mga nakaraang buwan at even ngayong buwan, may mga nare-receive akong mga emails na mga invitation ng mga followers natin dito sa Vancouver, sa Richmond, sa Surrey, na ini-invite nila ako na mag-dinner sa kanila, mag-stay sa kanila, mamasyal. Then ito pong family to, na-meet ko sa Christmas party ng Abbotsford. So ito si Ate Kay, sabi niya sa akin, nakasubaybay sa iyo yung husband ko. Sabi niya sa akin, binati niya ako, hindi ko makalimutan yon. Hi Birds! Uy, si Birds nga pala, sabi niya doon sa husband niya. Oh, lagi nanonood sa yung husband ko. So doon kami unang nag-meet. And then nasundan siya ng last year nung minessage niya ako, kinontak niya ako, sagot niya sa akin, Birds, pwede ba kitang ipang surprise do sa husband ko kasi birthday? Kasi sabi ko may special guest ako. Sabi niya ganun. So pagtingin ko naman do sa address, malapit lang, 7 minutes lang. So ito, papunta kami ngayon do sa bahay nila. So sabi ko, sige po, 7 minutes lang naman. Tsaka wala akong pasok nung araw na in-invite nila ako. So ayun na nga, to make the story short, pumunta tayo, nagkakwentuhan, naging close, naging magkaibigan. Every day off, nasa kanila ako. Alam nyo, napakabuti nung mag-asawa, wala akong masabi. So can you imagine, dahil dito sa channel natin, dahil dito sa vlog natin, nakatagpo tayo ng mabubuting tao. Nakatagpo tayo ng kaibigan na ituturing tayong parang pamilya at higit pa sa pamilya. Naramdaman ko po yun kasi lagi kami magkasama, may mga bagay kaming napag-uusapan na alam niyo yung medyo personal na napil ko sa kanila yung pagiging kuya ate. So yun po yung reason why nagpapatuloy po ako dito sa channel ko, dahil may mga namimit akong mga tao na alam niyo nakaka-appreciate sa mga videos natin, nagpapasalamat do sa mga videos na nagawa natin. Naalala ko dati nung nagpunta ako ng Richmond, yung may namit ako mga family. Actually kada kanto paglakad ko may bumabate, sabi nila sa akin, first continue lang sa paggawa ng vlog, maraming natututunan sa iyo, kagaya namin, kahit na citizen na kami dito, kahit na PR na kami dito, marami kaming natututunan sa iyo. Kasi yung mga pinagdaanan mo, hindi namin pinagdaanan yan. Napakadali nung pagkadating namin dito, ini-sponsor lang kami. So hindi namin alam na ganun pala, mahirap pala yung buhay ng mga temporary workers. Praise God, hindi namin naranasan yan. So pinagdadasal daw nila na lumabas na yung permanent resident natin. So marami akong mga namimit na puro magaganda yung salitang natatanggap ko do sa mga followers natin na namimit ko kung saan saang lugar dito sa British Columbia. Kaya do sa kababayan natin na nagsabi sa akin na parang alam niyo yung minamaliit niya yung sitwasyon ko, parang PR na siya. Sabi nga niya sa akin, good luck sa permanent resident mo, sana talaga makuha mo. Parang may dating yung pagkakasabi niya sa akin, hindi ko na lang sasabihin sa inyo, na parang ang dating what if hindi ako ma-permanent residence dito sa Canada. So madalas ko na naman pong sinasabi sa inyo to. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano pong ipagkaloob ni Lord sa atin, tatanggapin ko po ng maluwag. Kaya nga po ako nag-iipon, kaya nga po madalas hindi ako gumagastos. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, ano't ano man ang mangyari, handa akong uuwi ng Pilipinas. Sabi ko nga po sa inyo, di po ba, ginagawa ko po ito para sa pamilya ko, hindi para sa akin. Dahil kung ako lamang, pwede na po akong umuwi. Gusto ko na rin magpahinga. Ang tagal ko na rin sa abroad. Ang tagal ko na rin nag-Saudi, nag-Taiwan, ngayon nasa Canada.
So sabi ko, na-spend ko na yung buong buhay ko halos nasa malayo. Kaya sabi ko, gusto ko na rin namang magpahinga kahit papaano naman. May napundar naman akong bahay, may ipon na naman tayo. May mga, hindi ko nasasabihin, baka sabihin nyo, may mga napundar naman tayo na kahit papaano, para sa akin po ha, hindi na ako magugutom. Hindi kagaya nung dati na nasa Pilipinas na talagang walang wala. Ngayon, sabi ko kung sa Pilipinas ako talaga nakalaan, may mga plano din naman po akong simulan para naman hindi tayo magutom. Alam ko sasabihin ninyo, paano kapag nagkasakit ka sa Pilipinas? Yan naman lagi sinasabi ng karamihan eh. Alam niyo po, hindi naman ako mabisyo. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi ako naninigarilyo. Wala naman ako ibang alam na makakapagpasama sa health ko. Pagkain lang talaga ang hilig ko. Sabi ko nga po sa inyo, kahit anong ingat mo sa kalusugan mo, meron dyan talaga na napakayayaman na alam nyo nung tinamaan ng sakit, walang nagawa yung yaman nila. Say for example, Chris Aquino. Tingnan nyo naman na nangyari, diba? Napakayaman nun, pero hindi siya mailigtas ng pera niya. Sabi ko nga po sa inyo, dasal na lang palagi sa taas. Hindi po ako paladasal, hindi po ako reliyosong tao. Sabi ko nga po sa inyo, siraulo pa nga ako eh. Talaga inaamin ko siraulo ako, napakarami kong kalokohan na gawa sa buhay. Pero this time, dahil umiidad na tayo, mas pinipili kong gawin yung tama. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi habang buhay, di natin alam kung hanggang kailan tayo buhay. So gawin na lang natin yung tama. Dito na tayo. Mukhang uulan pa. Ay, saan ako magpa-park? Okay na kaya dito. Dito na lang. So dito na kami guys, iwanan ko lang dito si Peanut kasi alis kami ni Ate Kay, punta kami ng Vancouver. Agapan na namin kasi sabi ko sa kanya baka may daanan akong bass guitar na nakita ko sa marketplace, which is sa Vancouver ko imimit. So sana makabili na rin para kahit paano makapag-jamming, kasi dito kami nakakapag-jamming sa bahay ni na Kuya. Kasi dito ang laki ng space at saka malayo sa kapitbahay, so pwede kang magingay. So see you guys sa next vlog. Hope na nasagot ko yung tanong ni Kabayan na bakit ako nag-stay pa rin at ika nga tinitiis ko yung sistema. Sabi ko nga po sa inyo, sayang yung 120 na renta, jajump ako ng mas malaki, and saka iniisip ko din to kasi nga sabi ko, okay lang sana kung nakakuha ko ng bahay, may kasama na ako sa bahay para may kasama rin to, kasi ito ay anak ko, mahal na mahal ko to. So see you guys sa next vlog. I love you all, God bless, bye bye.